Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa panahong darating magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na mahuhuli at maraming nahuhuli ang mauuna." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pag-iwan. Napakahirap gawin na mag-iwan ka o mang-iwan ka. Mahirap iwan ang comfort zone. Mahirap iwan ang mga bagay na nakasanayan na. Mahirap iwan ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng seguridad. At higit sa lahat, mahirap iwan ang sarili nating kagustuhan para sumunod sa Diyos. Kaya maraming tao ang gustong sumunod kay Kristo pero ayaw magsakripisyo. Gusto natin ng pagpapala pero ayaw natin ng pagbitaw. Gusto natin ng himala pero ayaw nating umalis sa lugar na komportable tayo. At iyan ang laman ng ating ebanghelyo sa araw na ito mula kay San Marcos. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Iniwan na namin ang lahat at sumunod kami sa iyo." Parang may halong pagod at tanong iyon, "Lord, may kapalit ba itong lahat ng iniwan namin?" At marahil, iyan din ang tanong ng maraming tao ngayon. Ito rin ba yung tanong mo? "Lord, sulit pa bang maging mabuti? Sulit pa bang magmahal kahit nasasaktan? Sulit pa bang maglingkod kahit hindi naman na-appreciate? Sulit pa bang sumunod sa iyo kahit maraming kailangang iwanan?" At napakaganda ng sagot ni Jesus. Walang nag-iwan ng bahay, kapatid, pamilya o lupain alang-alang sa akin at sa ebanghelyo na hindi tatanggap ng mas higit pa. Ibig sabihin, walang sakripisyo para sa Diyos ang nasasayang. Minsan kasi kapag may iniwan tayo, feeling natin lugi tayo. Kapag iniwan natin ang kasalanan, feeling natin may nawawala. Kapag iniwan natin ang maling relasyon, feeling natin nag-iisa na lang tayo. Kapag iniwan natin ang bisyo o makamundong buhay, feeling natin parang may kulang. Pero ang totoo, minsan kailangang may iwan para may mas mahalagang dumating. Hindi mapupuno ng Diyos ang pusong punong-puno ng ibang bagay. Hindi makakapasok ang liwanag kung ayaw nating buksan ang ating mga kamay. At tingnan natin si San Felipe Neri na nagdiriwang ng kapiyastahan sa araw na ito. Hindi siya naging banal dahil seryoso siya palagi. Hindi siya naging santo dahil perpekto siya. Hindi siya ay kilala bilang santo ng kagalakan. Mahilig siyang magpatawa, ngumiti at magdala ng saya sa tao. Pero sa likod ng kanyang saya ay isang pusong marunong umiwan. Umiwan ng sarili para sa Diyos. Iniwan niya ang makamundong ambisyon upang ialay ang buhay sa paglilingkod. Iniwan niya ang paghahangad ng kasikatan upang maging instrumento ng pag-ibig ng Diyos. At dahil doon, naging puno ng tunay na galak ang kanyang buhay. Malalim ito. Dahil maraming tao ngayon
Ang akala nila ang kaligayahan ay nakukuha sa pagkuha ng mas marami. Mas maraming pera, mas maraming followers, mas maraming possessions, mas maraming atensyon, mas maraming posisyon. Pero minsan, ang tunay na saya ay hindi sa pagkuha, kundi sa pagbitaw, kundi sa pagbibigay. Kapag marunong kang mag-iwan ng pride, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kapag marunong kang mag-iwan ng iyong galit, gumagaan ang puso. Kapag marunong kang mag-iwan ng kasalanan, lumalalim ang relasyon mo sa Diyos. At pansinin natin, sinabi ni Jesus na ang sumunod sa Kanya ay makakatanggap ng 100 ulit, ngunit may kasamang pag-uusig. At napakatotoo po noon. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi madaling buhay. Hindi ito pagtakas sa mga problema. Hindi ito magic formula para mawala ang lahat ng ating hirap, mga pagsusumikap, at mga hamon ng buhay. Minsan habang sumusunod ka kay Kristo, lalo kang maiintindihan ng mali. Minsan habang nagiging mabuti ka, may kokontra sa'yo. Minsan habang pinipili mong yung tama, pakiramdam mo, nag-iisa ka. Pero ang taong tunay na nagmamahal sa Diyos ay natututong magtiwala kahit hindi na madali. At dito pumapasok yung pinakamagandang sinasabi sa ating ebanghelyo. Kapag may iniwan tayo para kay Kristo, hindi lang pala tayo nawawalan, mas lalo pala tayong natatagpuan. Kapag iniwan mo yung kasalanan, natatagpuan mo ang tunay mong sarili. Kapag iniwan mo ang pride, natatagpuan mo yung kapayapaan. Kapag iniwan mo ang maling direksyon sa buhay, natatagpuan mo yung talagang purpose mo. At baka kaya maraming tao ang hindi pa rin masaya hanggang ngayon ay dahil ayaw nilang bitawan ang mga bagay na unti-unti nang sumisira sa kanila. May mga galit na matagal nang dapat iwan. May mga relasyon na matagal nang dapat bitawan. May mga ugali na matagal nang dapat baguhin. May mga takot na matagal nang dapat ipinaubaya sa Diyos. Ano ba yung mga hindi mo pa kayang iwanan, no? Pero mahalaga, sa kabila ng lahat ng ito, kahapit pa rin tayo ng kahapit, no? At ang problema, habang nakakapit tayo sa maling bagay, hindi natin mahawakan ang biyayang inihahanda ng Diyos para sa atin. Kaya ngayong ordinary season at kapistahan ni San Felipe Neri, inaanyayahan tayo ng Panginoon sa isang simpleng hamon. Ano yung kailangan mong iwan upang mas makasunod ka kay Kristo? Baka yung pride, o siguro yung inggit, baka bisyo, o baka yung mga takot mo, baka yung kagustuhan mong magkontrol, o kaya naman baka yung mga nakaraan mo. Dahil minsan, ang hadlang sa biyaya ay hindi yung kawalan ng Diyos, kundi kawalan ng ating pagsuko, yung pag-surrender natin sa Diyos. At tandaan natin ito, ang iniwan para kay Kristo ay hindi nawawala. Ito'y pinapalitan ng mas malalim na kagalakan. Kaya ngayong araw na ito, tandaan natin yung salitang ito, pag-iwan. May mga bagay na kailangan nating iwanan. Hindi lahat ng pagbitaw ay kawalan. Minsan ang pag-iwan o pagbitaw ang simula ng tunay na buhay. Tanungin natin yung ating mga sarili. Anong bagay, relasyon o ugali o takot na hinihingi ng Diyos na iwanan mo upang mas malaya kang makasunod sa Kanya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, bigyan mo kami ng tapang na iwan ang anumang humahadlang sa aming makasunod sa iyo. Turuan mo kaming magtiwala na walang sakripisyo para sa iyo ang masasayang. Tulad ni San Felipe, gawin mo kaming pusong masaya, malaya at buong
handang magmahal at maglingkod sa iyo. Amen. Pagpalaan kayo't ingatan makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.